Kong Dan, maayong buntag. Good morning po. Ay, good morning, Aljo. Mabuhay ka. At kay, Yes, sir. wala dyan si ano? Wala. Oh, Wala si mukhang hahabol. brother. Hahabol Si yata, Kong Senador. Dan. Wala si Opo. Erwin. O, sige, Ito balita, na. brother. So, cited in contempt na si Alice Go. Talagang sanay, sumagot eh. Talagang umiiwas at ayaw magsalita. So, ano pong balak niyo dito, Kong Dan? Maraming nagsasabing, why not ikulong na lang yan sa BJMP? Oo, wag na lang dyan sa PNP Oh, Custodial Facility. Mukhang hayahay daw sa dyan. Sir. oo nga eh. Medyo, yun nga, well, kasi order ng court yun eh. Oo nga, oo nga. Na doon siya mapapunta sa PNP Oo nga. custodial. Tayo naman, nire-respeto natin yun. At well, kahapon nga, she was cited in contempt. But unang-una, we cannot have jurisdiction over her dahil merong desisyon ng korte sa kanya na doon sa PNP. So basically, well, the contempt stays, no? Ganun din naman yung contempt that was issued by the Senate. So lahat ng mga contempt na yan ay umiiral pa rin, kumbaga. Okay, ang nais na nating ascertain talaga dito kung gaano kalawak itong illegal na pogo at lalabas. Dahil lang ng sinabi nga ng Pangulong Marcos Jr., dapat may ulong gugulong dito. Tukuyin kung sino mga opisyales ng pamalaan, existing man yan, sila ba incumbent o mga previous officers, mga dating mga opisyal ng pamalaan na mananagot dito sa pagprotekta dito sa mga illegal na pogo na ito, Kong Dan. So ngayon ba ay sa tingin mong meron tayong patutunguhan na makikilala na at pangalanan ang mga taong ito, lalo na nasa gobyerno? Yes, yung kahapon kasi may tinanong ako kay Alice about doon sa kung kilala niya yung si attorney Kapulong sa immigration. Okay. At first, dinideny niya na may kilala siya. Parang wala daw siyang kilala. Tapos binanggit ko yung Christmas party ng December na kung saan siya yung guest speaker. Siya yung inimbitahan ni attorney Kapulong being the head of the siya ang head ng mga ports eh. Yung mga port natin. So, nagtataka tayo. Tapos umamin siya na nandun nga siya sa Christmas party na kung saan naimbitahan siya ni attorney Kapulong. So sinasabi ko naman bakit sa dinabi namin ang iimbitahan siya pa, di ba? So we will be inviting over yan si attorney Kapulong para to shed light, no? Kasi there are allegations, di ba, na tumakas siya through our different ports. No? So, most likely, tingnan natin kung ano yung involvement ng mga taga-immigration sa pag-alis ni Alice Go. Ito din, may nahuli yata din sa NAIA. Taga Cagayan de Oro daw ito, negosyante, kapatid naman ni Michael Yang. So, Yes. saan po tayo patutungo dito, Kong Dan? Iyan ba ay Oo. imbitahan din natin at gaano kaimportante ito ba ay malaking isda o itong taong ito sa nagpapatuloy na investigation ng Quad Committee on illegal na pogo? Yes, malaki yan. Okay, Malaking malaki. revelation yan. Kasi kahapon, nung nag-start kami ng hearing, we discussed yung si Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, na siya yung may-ari ng Philippine Sangia Steel Corporation. Manufacturing siya ng steel doon sa Misamis Oriental, sa Cagayan, na kung saan napakalaki ng investment dito. Pero unfortunately, lumalabas doon sa kanyang SEC registration ng kanilang company. Ang nakalagay na pangalan doon is Antonio Lim. Antonio Maestrado Lim. Okay. Yun ang kanyang ginagamit na Filipino name. Pero wala siyang Philippine passport. Uy. Kaya siya ay isang pure Chinese. Siya ay merong Chinese passport. When he was apprehended yesterday dahil sa violation ng Philippine laws at yung kanyang fraudulent representation niya doon sa SEC na hindi naman yun ang kanyang tunay na pangalan, alias lamang niya yon at ginagamit lamang niya yon dito sa mga iba't ibang mga IDs. Meron siyang ID na driver's license, meron siyang permit to carry, na ang pangalan niya is Antonio Lim.
So nakita natin na talagang ginamit ang different agencies natin at kailangan may managot dito sa mga ahensyang ito. And at the same time, nakita natin yung mga corporations niya na ginagamit niya sa mga smuggling of different commodities na dumadaan doon sa port, doon sa Sanjia, doon sa Misamis Oriental, na kung saan nagpatayo sila ng port doon, no? Na most likely doon nila dinadaanan lahat ng kanilang mga illegal cargos or mga kargamento na basically ang sabi nga namin yung connection sa drugs, sa pogo, Smuggling. ay tingin namin ay isa to sa mga lugar na dinadaanan. Para tayong talaga niloloko ng mga taong ito, ginagawang playing ground ng Pilipinas ng sindikato. Napakalaking sindikato ito, tama ho ba Kong Dan? Dahil may lumalabas yung mga balibalita, mukhang may gang daw ito eh. Galing Fujian ba ito? China? Yeah, yung sinasabing Fujian gang. Oo. Kasi kung makikita mo, lahat sila galing sa Fujian. Naku. Ang Fujian malapit sa Taiwan, malapit sa atin. Sus. So, yun na nga, yung natatakot tayo na eventually ay magkakaroon sila ng malaking control sa ating bansa. Wala. At ito yung sinasabi natin na talagang malamang ay unti-unti nilang pagbibigay ng tinatawag nating authority overall Oo. by having winning in election sa mga korporasyon, Sus. sa mga negosyo, sa mga illegal na aktibidades. Lahat sila gusto mag-control eh. At gusto na nga nila tayong gawing probinsya nila, di ba? Ano yan eh. Mabigat yan kanilang mabutit na nadidiscover na po natin ngayon at napapagtahi-tahi na po natin ang kanilang mga kasamaan. May kaugnayan ba ito sa operasyon din ng di umano'y illegal na pogo ni Alice Go? Itong Yes, kasi kung matatandaan mo, si Opo. Ho Jing Yang, kapatid nila Tony Yang, saka ni Michael Yang, nagkaroon sila ng bank transaction ni Alice Go. Hala. 3.3 billion pesos. Billion? Oo, 3.3 billion grabe. pesos doon sa Bamban. So, yung transaksyon na to ni Alice Go ay reported ng AMLA. Okay. Under ng GR number ng Court of Appeals, lumabas tong 3.3 billion na financial transaction nila. And knowing Ho Jing Yang, na kapatid ni Michael Yang at ni Tony Yang, na meron din kanya mga pogo at si Tony Yang doon nga sa Aluana, doon sa Cagayan, na kanyang ino-operate doon. So basically makikita mo na yung connection ng mga pogong ito sa iisang mga grupo. Kaya mabuti na lamang meron kami kanya-kanyang investigasyon at napagtahi-tahi natin yung mga sitwasyon. Grabe itong mga taong ito. Itong mga maigsi ang pangalan, no? Talagang nagkakalat ng lagim sa atin dito, Kong Dan. Kaya nga, ang sabi, ang tanong nga ng taong bayan, mukhang sanay din itong si Alice Go sa nagpapatuloy ng investigation. Para bang confident siya, kumpiyansa, para bang malulusutan niya ang mga kasong yan. Kitatatakot ng ating mga kababayan, baka nga malusutan niya yan dahil hindi lang milyon bilyong pisong involved dito. Baka mamaya niyan masilaw sa pera ang ating mga opisyal na nag-iimbestiga. Yun naman yan. Kaya dapat bantayan natin to kasi nga mabigat dahil nga kung halimbawa ginagawa natin to tapos siyempre kaya nga gustong-gusto ng mga lawyer nila na talagang wag na sa kongreso. Ang gusto nila doon na lang sa korte. Okay. Kasi pag sa korte nga may Yun papahaba nila pagdating ng mga 5 taon dismiss na. o 3 taon matatapos yung kaso, absuelto sila. So makikita mo hindi na nasa-serve yung justice Kaya nakakalungkot. At I hope na hindi ganito ang mangyari sa mga to. Dahil maraming mga namatay, maraming mga tinorture, maraming mga nawalan ng kabuhayan, at marami ang nasira ang buhay. Okay. Dagang kay salamat. Maraming salamat. Kong Dan Fernandez. Ingat, sir. Thank you. See you soon. Thank you, po. Aljo. Mabuhay ka at mabuhay si paring Erwin. Nasa linya na by Aljo si Yusek Nicolasti ng Department of Justice. Magandang umaga, Yusek T. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas nationwide at sa social media pages ng PTV at Erwin Tulfo at Aljo Bendio. Good morning po, Yusek.
Good morning, Morning. Kong Erwin. Good morning, Aljo. Congratulations, Kong Erwin, sa napakagandang pwesto mo sa OPA Naku, survey. naku, Diyos ko po. Excited kami makita ang paglipat mo ng opisina. Nako, Yeah. maraming salamat po pero dito muna tayo. Dito muna tayo, Yusek. Yung pong kay Alex Go, pag-cite sa kanya ng contempt ng Quad Committee, nasa kasi may mga nagsasabi kahit paano meron pa rin siyang mga supporter. Mukhang hindi na raw pasok yata or is it pasok pa rin yung pagsasite ng Quad Committee ng contempt sa kanya dahil hindi po siya nasagot. Ay, mali-mali ang sagot, Yusek T. Your reaction regarding this matter na patuloy ang pananahimik po ni Miss Alice Go sa mga katanungan ng Quad Committee, hindi lang sa Quad Committee, pati nga po sa Senado, invoking her right to self-incrimination. Sa bagay, covered naman po ng batas yan. Pero what is your assessment on this, Yusek? That is her choice, Kong Erwin, no? Tama. If she will invoke her right to self-incrimination, pero alam na niya ang consequence niyan, 'di ba? Oo. Na kung kung para sa Kamara or sa Senado na wala sa lugar ang kanyang pag-invoke, maaari talaga siyang i-cite for contempt. Another thing, Yusek, so with all this, kahit na mapatunayan or di mapatunayan, meron naman ho kaya, nag-file na rin ho kayo ng kaso, di po ba, laban po dito Yes. kay Alice. Ano-ano po mga kaso ulit ito, Yusek? Yung pinakamabigat na kaso na hinain namin na nakasalang namin sa korte, ito yung qualified human trafficking. So nasa Pasig na to. Ilang nandun counts na po yan? ito. Ano po, ay madaming counts, ano? Pero di naman mahalaga kung ilan, no? Basta one count is enough to hold her without bail. Tapos iba pa ho yatang kaso, meron po siya mga ibang kaso, Yusek? Yes. May kasalukuyang nagaganap na preliminary investigation for money laundering. 87 counts ito, no? Kung di ko nagkakamali. Tapos may tax evasion pa siyang nakasalang sa amin. Dami. Tapos hiwalay pa dun yung mga final ng DILG sa ombudsman na na graft and corrupt practices na naka-pending ngayon sa Valenzuela. Sir, ang tanong dito, isa pa, mukhang mas gusto yata ng kampo ni ex-Mayor Guo na doon lang siya sa PNP Custodial Center. Pero kaya ayaw po nila bail dahil gusto lang nila ho doon dahil ongoing investigation. Medyo masarap-sarap po data doon sa PNP Custodial Center. Pero kung gugustuhin po ba ng ating mga prosecutors na ilipat po ito, pwede po, i-request lang po ba sa korte ito? Pasya ng korte yan, ano? Ngayon kasi nasa korte na yung kaso, lalo na yung qualified tasking person, mas korte ang may desisyon kung saan i-detain si Alice Guo at yung ibang mga co-accused niya, no? Ang default dyan, kadalasan city jail. So abangan lang natin, no, yung commitment order ng korte kung saan niya ipapakomit si Alice Guo. One last question sa akin, Yusek. Yes. May mga abogado na nagsasabi, compute na po eh. If found guilty sa lahat ng mga cases na ito, mukhang hindi na po sisikatan ng araw si Miss Guo, mukhang hindi na po makakalabas sa Women's Correctional pag nagkataon, sir? Posibleng ganun, no? Pero ang alam ko naman, parang simultaneous ba ang service ng sentence ng mga to, no? Tapos madami naman tayong mga parang leniency sa mga preso, di ba? Yung mga GCPA, kung ano-ano. So, posible kung umabot tayo sa punto na 'yon, doon natin malalaman, no, kung may pag-asa pa siya makita ang sikat ng araw. Okay. Marami din ang medyo nag-aalanganin, nangangamba na baka ito ay dahil di umano, maraming pera ito bilyon-bilyong piso. Baka mamayan yan madidismiss lang, masuhulan ng mga huwes. Ilang mga tawag dito, mga abogado ng gobyerno diyan sa piskal. Pero Opo. hindi rin. Tignan mo si Napoles. Bilyon-bilyon dia pero nakakulong ngayon, di po ba? Yusek T. So, you can say na umaandar yung ating hustisya dito. Yung babae na nakapiring pa rin hanggang ngayon. Tama 'yon. Ganun. At mukha naman dito, para sa amin, may kumpiyansa kami sa kaso lamang kay Alice Guo. At talagang masigasig, talagang itatrabaho ito ng mga fiscal natin tsaka ng mga ibang mga katuwang natin. So, tingnan natin, no? Kami malakas loob namin na maatim natin ang justisya dito sa kaso. Panghuli na lamang, Yusek, before we let you go, gaano airtight po ba yung kaso, kompletos rekado sa mga ebidensya? Kasi maaring pwedeng, alam mo na, sinasabi ni Bay Aljo, sabihin lang ng West, ay inconclusive yung ebidensya, ay hearsay, Chain of etc. custody. etc.
meron po ba tayong matibay, airtight na Yeah. mga ebidensya laban po kay ex-mayor? Para sa amin, malakas ang ebidensya, pero ayaw namin pangunahan, no? Dahil Opo. siyempre, may tutugon din ang kabila. Opo. Tapos, si judge mismo ang may huling pasya. Pero sa ngayon, kung may kumpiyansa kami, tsaka tingin namin kung anumang tugon ng kalaban, kung anong tugon ng kabila, may panlaban din kami dyan. Ayan. Ayun, Alright. Malinaw. Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Good morning. Good Thank you morning. po.